Una sa lahat, sa pool sa video, ang lalaking buhat-buhat ng mga residente sa Tondo, Manila. Binaril siya ng kanyang kapitbahay. Ang biktima, hindi na inabutan ng Pasko. Ang buong detalye kaugnay ng krimeng yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bago ang Pasko, 8 ang patay sa magkakahiwalay na disgrasya, kabilang magkakamag-anak at barangay tanod na tumulong lamang sa tumatawid. Dalawang mukha ng Noche Buena. Yung Noche Buena ang may lechon para sa ilan at Noche Buena ang sapat lang para sa iba. Mga tita at tito na madalas magsabi sa mga reunion ng parang tumataba ka o di kay kailan ka ba mag-aasawa? Paano nga ba dapat pakisamahan? Relax lang kayo. Ako nga relax lang. Basta hindi kayo mawawala ng imbitasyon kung aabutin nyo pa. Sa Frontline News Abroad, babaeng tutok na tutok sa cellphone habang naglalakad, biglang sinuwag ng baka. Anong panonoorin mo bukas? 10 pelikula handog ng Metro Manila Film Festival. Pinakamaganda raw at talaga namang nag-level up. Isa-isahin po natin yan. At speaking of level up, tampok sa ating pabaon ng mga regalong bida-bida ngayong Pasko. Kung kailan bisperas ng Pasko, saka pa binaril at napatay ang isang padid pamilya sa Tondo, Manila. Ang suspect, kanyang kapitbahay na umano'y lasing at nakadroga. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Mula sa iskinitang yan sa barangay 120 Tondo, Maynila, dali-daling binuwat ng 2 residente ang isang lalaking wala ng malay. Tumulong na ang ibang residente sa pagtawag ng sasakyan para dalhin sa ospital ang lalaki, pero idiniklara rin siyang dead on arrival. Kinilala ang biktima ni si Orlando Regarde, 62 years old. Sa investigasyon, binaril si Regarde ng kanyang kapitbahay na si Jomar Gray Cochea. Kaninang 1:00 ng hapon, bisperas ng Pasko. Ayon sa anak ng biktima, nagulat na lang siya nang makarinig ng putok ng baril. Tingin ko po sa bintana namin, naka-ano na po yung papa ko. Sa totoo po, hindi ko po alam na papa ko yun eh. Kaya pagbaba ko po, nakasalubong ko yung pamilya po mismo nang bumaril sa papa ko. Papa mo yan, si Kuya Boy yan. Doon na po ako nataranta. Nakita ko kasi papa ko, may ano na rin dito. Parang umano na yung bala. Lumusot na dito eh. Sobrang hindi ko na si Papa matingnan na maayos. Palaisipan sa mga taga-barangay ang motibo sa krimen, lalo't wala naman daw nababalita ang alitan ng dalawa. Wala pa silang dito sa barangay na may away silang dalawa, wala. Nagulat na lang kami na ganun nangyari sa kanya, sa pinatay. Kwento naman ng anak ng biktima, hindi nagpapansinan ang dalawa, pero posibleng nakainom ang suspect. Siguro po sa sobrang lulong po sa droga. Lulong po kasi ay nga rin po sabi ng mga kamag-anak, naggaganon, tas lasing daw po kanina. Hindi pa lubos matanggap ng anak ang sinapit ng ama, lalo't Pasko at magbabagong taon pa naman. Plano pa naman daw niyang bilhan ng damit ngayong Pasko, ang kanyang tatay. Pero ang kanyang ipambibili, napunta na sa barong na isusuot sa lamay. Magpapasko may kami niyan ni Papa eh. Bibilang ko ng damit yan eh. Nabili ko sa tatay ko barong. Magpapasko, bagong taon, wala kaming tatay. Tinutugis na ang tumakas na suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Sa mga humahabol pa uwi ngayong bisperas ng Pasko, magdoble ingat sa pagmamaneho. Kanina, 2 sasakyan ang nagkabanggaan sa NLEX, 6 ang sugatan. Nagbabalik si Gary De Leon. Mangiyak-ngiyak ang ilan sa mga pasahero ng minibus sa San Fernando, Pampanga. Tumagilid ang kanilang sasakyan sa bahagi ng NLEX matapos bumangga sa MPV kaninang umaga sa isang ginagamot ng mga sugatan. Ayon sa pamunuan ng NLEX, 5 sa mga pasahero ng minibus ang lubang na sugatan.
habang isa sa 4 na pasahero ng MPV ang sugatan din. Agad isinugod sa mga kalapit na ospital ang mga biktima. Pabiyahe sana papuntang Angeles City ang minibus na galing San Fernando. Lumabas sa investigasyon na nawalan daw ng kontrol ang driver ng minibus hanggang sa bumangga sa kasunod na MPV. Apparently, sabi from the driver na may lisensya na parang tumutunog. Running siya sa lane 1, yung innermost lane. And then ang nangyari po, out of control at nag-face south po. Facing po yung traffic. Dahil sa aksidente, nagkaroon ng pagbigat sa trapiko sa NLEX. Agad namang itong lumuwag matapos matanggal ang minibus sa kalsada. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng minibus. Paalala ng pamunuan ng NLEX sa mga motorista na mag-ingat sa biyahe lalo na ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. 8 ang patay sa magkahiwalay na aksidente, kabilang ang barangay Tanod na umalalay lang sa isang tumatawid sa Cebu at ang 7 magkakamag-anak na bumangga sa puno. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo, exclusive. Butang driver oh. Lagbot ang driver. Ubos kita ang buwan, sakay. Tumilapon sa gilid ng kalsada ang mga pasahero at driver ng utility van na yan sa barangay Cebuano sa Tupi South, Cotabato. Wala nang malay ang mga nasa loob ng sasakyan. Dinala silang 8 sa ospital. 7 sa kanila ang namatay, kabilang ang magpinsang minor de edad. Patay rin ang mag-asawang sina Joel at Annabel Maglinte at 3 nilang anak na mga residente ng Cagayan de Oro City. Tanging nakaligtas ang isa pa nilang anak na si Oliver na siyang nagmamaneho ng sasakyan. Nagpapagaling siya sa ospital. Pauwi na sana ang mga biktima galing sa Cagayan de Oro City matapos mamasyal na mangyari ang trahedya kahapon. Nawalan daw ng preno ang sasakyan hanggang sa mabangga sila sa puno. Labis ang hinagpis ng ama ng isa sa mga batang nasawi. Yun na, love kayo ka ni Papa o ni Mama. Mamiss ka na mo. I love you. Sa Minglanilla, Cebu, nahagip sa CCTV kung paanong sinalpok ng humaharurot na SUV ang isang barangay Tanod na umaalalay sa mga tumatawid na nagsimbang gabi. Ginawa pa na mo suon, no? Ginawa pa na mo suon yun. Ginawa pa gina. Dinala sa ospital ang 59 years old na si Prisciliano Umalay pero namatay rin kalaunan. Labis ang hinagpis ng kanyang asawa na nagsimbang gabi rin noon. Nagulat daw siya nang malamang mister niya na pala ang nasagasaan. Ang sakyan, pati man kusuga mo dagan. Nalupad lagi ko na akong bana. Kaya kung dugan, sir, uy, pati yung paitag yun. Pati yung paitag yun ako. Ikaw kong kinabuhi. Naaresto ang SUV driver. Lumalabas na lasing siya at galing Christmas party. Pero nakalaya rin ang driver matapos makipag-areglo sa pamilya ng biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Nakahanda na ba ang Noche Buena ng lahat? Meron mga maswerteng may lechon sa hapag at meron mang simple lamang ang handa basta't sama-sama. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Ang sarap ng lechon. Parang hindi maubos-ubos ang mga kinatay at nilelechong baboy sa La Loma, Quezon City. Tuwing holidays, bubabaha talaga ng order. In demand. Kahit nasa 11,000 hanggang 35,000 pesos na ang presyo ng lechon sa La Loma. Pero kahit dagsa daw ang mga mamimili, mas kaunti pa rin ang bentahan kumpara noong isang taon. Matumal na. Dati kasi mababa pa ang presyo ng baboy nung nakaraan taon, pero ngayon napakamahal. Ang bigay ng mga biyahero ngayon, taas ng taas ang presyo nila. Walang steady ang presyo. Marami sa ating mga kababayan ang hindi afford ang lechon. Sa Baseco Compound sa Maynila, sapat na ang simpleng Noche Buena. Ang importante, pinaghirapan at galing sa puso. Gaya ng spaghetting niluto ni Nanay Felisa Reconalia para sa kanyang mga apo. Hindi ko tinipid kay Pasko man. Pag Pasko, ganyan talaga. Bihira lang naman kasi ganyan, sir. O di, sarap ng kain. Kaliwat kanan na rin ang mga nagluluto sa kalsada sa Baseco. Wala mang lechon. Ang mahalaga, maliit man o malaki ang salo-salo, sama-sama sila
bilang pamilya. Para pandagdag na mahagi pa ng gift packs ang mga pulis sa 100 bata. Bigas, delata, kape at noodles ang laman ng bawat supot. Para meron silang makain tonight. Mayroon silang handa, pandagdag o Noche Buena. Kasabay ng pagsalubong sa Pasko, ang pagdalo ng mga Katoliko sa Christmas Eve Mass sa Intramuros. Ang 70 years old na si Crescenciana Carrascal, tradisyon ng kumpletuhin ang simbang gabi taon-taon. Naniniwala siyang matutupad ang kanyang hiling tuwing makukumpleto niya ang simbang gabi. Parang hindi complete ba ang buhay mo? Talaga ang tradisyon natin na sabi, mag-wish lagi. Kasi may mga pamangkin po akong nagkaroon ng kasakit, pinagdadasal ko sila. Marami tayong pinagdaan ng pagsubok ngayong 2024, kaya paalala ng simbahan, dapat magsilbing diwa ng Pasko ang pag-asa. Hopefully this season may at least empower more the gift of hope to each and every one of us, that Christ Himself is the Father's gift of hope to us. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Buhay na buhay ang diwa ng pag-asa ngayong Pasko para sa pamilya ni Mary Jane Veloso. Sama-sama silang magpapasko bukas. Nasa frontline ng balitang yan si Elaine Fulgencio. Matapos ang mahigit 14 na taon, ito ang unang Paskong mabubuo ang pamilya Veloso dahil nakauwi na si Mary Jane. Ngayon ngang besperas ng Pasko, regalo ng mag-asawang Cesar at Celia Veloso ang isang parol. Simbolo ng bagong pag-asa ng kanilang anak. Para matikman naman ni Mary Jane na Pasko na. Para masaya siya na may parol siya. Katunayan, naghahanda na raw sila ng mga pagkaing dadalhin kay Mary Jane sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Kapatid ni Mary Jane nagluto ng tinumis, sinigang na baboy, spaghetti, at saka yung puto. Si Nanay Celia naman, kuminhawa na raw ang pakiramdam sa pagbabalik bansa ng anak. Sinabihan din umano siya ni Mary Jane na huwag mag-alala dahil maayos ang sitwasyon niya sa koreksyonal. Masaya siya at andito na sa Pilipinas at alam daw niya na may himala pang lalabas sa kanya, na mapaghihimalan pa siya ng Panginoon na yung tuluyan ng magkakasama na kami. Sa huling record mula sa Bureau of Corrections, 26 na kaanak ni Mary Jane ang pinahintulutang makasama niya sa Pasko. Una nang sinabi ni Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. na may health at safety protocols pa rin na dapat sundin. Inaayos na rin ng Bucor at Pamilya Veloso ang susunod na pagdalaw sa January 9. Ito'y isang araw bagong ika-40 kaarawan ni Mary Jane. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Literal na malamig ang Pasko ng mga nasa Tagaytay, lalo na sa mga taga-Baguio. Kaya naman dinarayo yan ngayon. Meron pang Santa Claus sa Burnham Park. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Hindi totoong yung mga may walang jowa lang ang malamig ang Pasko. Dahil eto nga, pamilya ang magpapasko sa malamig na Baguio at Tagaytay. Sa Baguio, maraming nagpapapicture sa mascot na Santa Claus sa Burnham Park. Mababata o matanda, aliw na aliw. Meron pa mga namamangka, nagbibisikleta at nagpipiknik. Marami ang dumayo pa talaga rito. Actually sa amin kasi is umuulan. Kaya mas pinili namin dito para ma-feel namin yung essence ng Christmas with the family. We love Baguio City, of course. Marami lang tao ngayon. Bukod sa Burnham Park, marami ring turista sa The Mansion at Dancing Fountain sa Wright Park. Kung mas malapit sa Metro Manila ang hanap mo, tara na sa Tagaytay. Majestic ang view ng Taal. Naging maulan maghapon at nabalot ng hamog ang ilang parte ng lungsod. Pero hindi nagpaawat ang mga turista. Gaya ni na Michelle na dumayo pa mula Pampanga. Double celebration dahil bukod sa Pasko, 71st birthday din ngayon ng kanyang mommy Nati. Go pa rin kami dahil para lang sa nanay namin. Kahit malamig ang panahon, go! Malaking bagay sa akin, kasama ko ang lahat ng pamilya. Masayang-masaya kami. Bihira kami magkaipon-ipon ngayong taon lang. Bukod sa pagpipiknik, may iba pang atraksyon gaya ng zipline sa halagang 300 pesos at horseback riding na 350 pesos kada oras. Siyempre, pag malamig ang panahon, perfect
perfect ang mainit at malinamnam na bulalo. Nagme-melt po siya sa mouth. Tapos sasamahan mo pa nung mainit talaga na sabaw. Tapos yung patis na may sili. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Excited ka na ba sa inyong family reunion? O baka naman kabado ka dahil baka sabihan ka ng mga tita at tito mo ng, huy, parang tumaba ka. O di kaya, kailan ka na mag-aasawa. Kung paanong lulusutan ng mga ganyang puksaan sa mga reunion, alamin sa report na ito. Tuwing holiday season, nagre-reunion ang mga pamilya. Time out sa busy na trabaho at happy-happy muna. Yun nga lang minsan meron tayong mga tito at tita na ang bungad kapag nakita ka. Tumataba ka ata, iha. Kung hindi sa physical appearance, ito ang madalas itanong sa reunion. Kailan ka mag-aasawa? Kailan ka mag-aanak? Reunion ba to o presinto? Hanip ang interrogation eh. Ayon sa mga nakausap namin, gaya ni Bea Rodriguez, masyado raw personal ang mga ganyang banat ng mga nakakatanda. Kung makarinig ka ng something like tumaba ka, ganun, syempre parang kung personally hurt ako doon. Hindi naman daw sa ayaw niyang sumeksi, pero sadyang busy siya para mag-exercise pa. Uy, walang masama sa ganyan O, eto namang si Daniela Pascua. Naririndi na sa mga tanong ng tanong kung may love life na siya. Ang tingin nila sa karaniwan na mga ganun ay parang normal na lang itanong. Yung closeness ng family mo na ang nangyayari is nawawala yung sense of privacy or boundaries within the families. Iba naman ang atake ni Kay De La Cruz. Kapag may tita o titong makulit sa pagtatanong kung kailan siya mag-aasawa, ito ang banat niya. Relax lang kayo. Ako nga relax lang. Basta hindi kayo mawawala ng imbitasyon kung aabutin niyo pa. Ang ganyang pabirong sagot ni Kay, perfect response daw ayon sa mga psychologist. Kung masyadong seryoso ang usapan, kalmahan mo lang. Basagin gamit ang pagbibiro. You can do it with a sense of humor. Yung tipong gano'n, nagagawa ka ng mga paraan for you to be able na ma-lessen din yung tension. At the same time, malilesen din yung feeling mo ng anxiety. Para naman sa mga tita at tito, o kahit sa mga pinsang may kakulitan o sadyang concern lang, paalala ni Doc, maging sensitive naman. I believe they don't have any intention to hurt your feelings. Pero sana, maging mindful din ng mga nakatanda sa mga ganung tanong. Kasi syempre, nagko-cross na tayo ng boundaries, di ba? Napaka-importante ng boundaries sa lahat naman ng relationship. Sa huli, dapat happy ang lahat sa mga family reunion at importanteng walang naa-out of place dahil naiilang sa mga tanong na umaatake. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Showbiz Tonight na tayo. 10 ticket ang kakailangan ninyo dahil 10 nagagandahang pelikula ang entry sa MMFF. Walang tapon at showing na yan na bukas. Isa-isahin natin ang mga entry sa Frontline Report ni MJ Marfori. Classic katatakutan. Mystery. Saksang ng amoy. Meron pang musical. Hindi ka mauubusan ng choices sa Metro Manila Film Festival. Kung realistic gulatan ang bet mo, ito ang meta-horror na Strange Frequencies Killer Hospital in Taiwan starring Enrique Hill at Jane De Leon. Found footage horror ito, inspired by the 2018 South Korean film na Gonja. Isa pang nakakatakot. Pinamumugaran na ng kademonyo ang bahay na ito dahil sa'yo. Ang Espantaho ni na Julian Santos at Lorna Tolentino, directed by Chito Ronyo. Kailangang mamatay ang nagdala ng peste. Supernatural horror na tungkol sa nakakagimbal na lihim ng pamilyang namatayan. Nay, tignan mo! Ako!
Must-watch din ang dark thriller na Vilma Santos, Aga Mulak at Nadine Lustre na Uninvited. Matagal ko nang pinaghandaan ito. Paghihiganti ng isang ina para sa hustisya ng kanyang anak. Gusto na umuwi? Uwi na tayo, ha? Ayoko na. Nakakaintriga kung sino sa kanila ang Uninvited. Tandaan mo mabuti ang pangalan ng taong papatay sa'yo. Hindi rin dapat palampasin ang pinagbibidahan noon ng national artist na si Nora Honor na isang himala. Tawagin ng lahat. Mayroon akong mahalagang sasabihin. Musical adaptation ito ni Direk Pepe Diokno na pinagbibidahan ng batikang singer na si Acel Santos at Bituin Escalante. Walang himala! Walang himala! Dito ang kulungan nasa iyo. Crime na may drama naman ang handog ni na Dennis Trillo at Ruru Madrid sa Green Bones. Sir, kayo ba, paano niyo nalalaman kung totoong nagbago na ho ang isang kriminal? Obra ito ng isa pang national artist na si Ricky Lee na tungkol sa isang preso at jail officer. Kung bibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon, pwede namin maya. Ang tanong lang, kung anong klaseng tao ang lalabas sa kabilang dulo. Patikim pa lang yan sa MMFF, kaya abangan ang mamaya ang iba pang pina-level up na pelikula, pati na ang mga na-enjoy ng critics sa The Kingdom. Susunod, Bulkang Kanlaon. Muli namang nagbuga ng abong, higit 1 kilometro ang taas. Babaeng abala sa pagsiselfone habang naglalakad, inatake ng baka. At Nations Girl Group na Bini, kumasa sa taon-toong viral na First Snow Challenge. Taon-taon yun, hindi natin alam. Hindi ko rin alam, hindi ko masagot. Hindi kasi kayo in eh. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Walang Pasko-Pasko sa nag-aalborotong Bulkang Kanlaon. Patuloy po yung binabantayan, lalong nagbuga na naman ito ng abo kaninang tanghali. Umabot sa 1.2 kilometers ang taas ng maitim at makapal na abo mula po sa bulkan. Posible ang ashfall sa mga komunidad sa timog at tibong kanlurang bahagi ng bulkan sa Negros Occidental. Nasa alert level 3 pa rin ang Kanlaon. Ibig pong sabihin, posible pa rin ang malakas sa pagsabog nito, kaya't maigpit na pinagbabawal ang pananatili sa 6 kilometers radius na danger zone sa paligid ng Kanlaon. Parang nagsha-shopping ang riding in tandem na hold-upper sa Makati City. 3 beses silang ng biktima ng mga dayuhan. Nasa pulyan sa CCTV sa Frontline report ni Gary De Leon. Nakatambay ang riding in tandem na ito sa poblasyon Makati. Maya-maya, naispatan nila ang 2 tumatawid na dayuhan. Walang kaabog-abog na nilapitan ng angkas ang mga foreigner at inagaw ang gamit ng isa sa kanila. Agad tumakas ang riding in tandem at wala nang nagawa ang mga dayuhan. Sa Jupiter sa Makati pa rin, muling nasa pool sa CCTV ang pang-hold up ng parehong riding in tandem. Lalaking Chinese naman ang tinarget nila na may kausap sa cellphone. Hinablot din ang angkas ang cellphone ng biktima, saka sila humarurot. Bumalik pa ang mga kawatan sa parehong lugar at cellphone naman ng isang Japanese ang hinablot. Wala na rin nagawa ang biktima at kasama niya. Ang 3 insidenteng ito nangyari sa loob lang ng 1 linggo o mula December 16 hanggang 19. Agad nagkasa ng manhunt operation ng Makati Police sa notorious na riding in tandem. Nagkataon namang muling bumalik sa Makati ang 2 kawatan para maghanap ulit ng biktima. Hinabol sila ng mga pulis at dito na nahulog ang angkas na hold-upper. Yung aktong nambahan ng suspect natin, yung paghablot dun sa bag ng na talagang dapat na biktima, that's na time na nag-react ang ating mga pulis. No? Nagkaroon tayo ng konting chase. Nagkataon na
na corner sila sa may Makati Avenue. Arestado ang angkas ng motor na siyang taga-snatch at taga-hold up ng mga dayuhan. Nakuha sa kanya isang baril at 4 na bala. Nakatakas naman ang rider niyang si alias Lamsa na isa raw anak ng barangay chairman sa Maynila. Nayaya lang po ako, sir. Niloko lang po kasi talaga ako na nag-iya sa akin, sir. Hindi ko talaga balak magnakaw, sir. Nagsisisi na raw ang angkas na hold-upper. Sa lahat po ng nabiktima, pasensya na po kayo. Patuloy ang pagtugis kay alias Lamsa. Kasunod ng serye ng pagnanakaw, mas pinaigting ang police visibility sa lungsod, lalo sa gabi. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Enjoyable at extraordinary. Ganyan ang comment ng ilang critics sa MMFF entry na The Kingdom. Say ng Pelikula Mania, successful ang pagkwento nito sa ibang mundo ng Pilipinas. Rich story raw ito ng pamilya at politika. Pinuri rin nila ang aktingan ni Piolo Pascual at Christine Reyes. Komento naman ng The Fanboy SEO, cinematic experience like no other ang The Kingdom. Kaya wag daw dapat palampasin ang extraordinary nitong kwento sa kapangyarihan, katapatan at pagbawi. Napahanga rin sa pelikula pati ang history geek na si Mighty Magulang. Marami raw matututunan dito ng iba't ibang kultura na sure daw na ma-enjoy ito. The movie made me rethink my understanding of what it means to be Filipino. Paano lalabas yung national identity natin kung we came from multiple independent kingdoms? How would our identity as a people evolve kung wala tayong mananakop? The Kingdom reimagines our present by changing our past. Could have been ika nga. This is definitely an enjoyable cinematic journey. Susunod sa Frontline News Abroad, babaeng busy kaka-cellphone habang naglalakad biglang sinuwag ng baka. Grupo ng mga taong yan sa Japan, bakit ayaw paawat sa kakatawa? At binansagang Best Christmas Song ni Ariana Grande, may live version na. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Kuha yan sa Henan, China, kung saan makikita ang isang babaeng tutok na tutok sa kanyang cellphone. Di niya napansin ang nakataling yak na isang uri po ng baka. Pagdaan ng babae, sinuwag siya ng yak. Bumaliktad at bumagsak ang biktima. Nagkasugat siya sa mata at binti. Itinali ang yak ng isang magsasaka na bumisita sa kalapit na bangko. Nabulunan ng isang buong ubas ang isang estudyante sa Amerika. To the rescue naman ang kanyang kaklase. Panoorin niyan sa report na ito. Abala ang mga elementary students sa kantina yan sa Arizona sa Amerika. Pero masdan ang 2 batang lalaki na magkatabi. Isa ang busy na kumakain, habang nagsusulat naman ang katabi niya. Maya-maya, biglang tumayo ang batang lalaki habang hawak-hawak ang kanyang leeg. Yun pala, hindi na siya makahinga. To the rescue naman ang kanyang kaklase saka ginawa ang Heimlich maneuver. Isa yung paraan para masagip ang isang taong nabubulunan. Makalipas ang ilang segundo, dito na kumalma ang 2 bata. Nagsidatingan na rin ang kanilang mga teacher. Lumalabas na nakalunok ng buong ubas ang batang si Isaiah Rodriguez. Pinarangalan naman ang ginawang katapangan ng grade 3 student na si Thomas Conley. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Blooms at XOL, this is for you. Kumasa ang bini sa taong-taong nagba-viral na The First Snow Challenge ng K-pop group na EXO.
Sumayaw yan ng BINI members in their Christmas outfit. Kumpleto ang ating 8 sa kanilang first snow dance. Bukod dyan, sinayaw din ng BINI ang Last Christmas ni Ariana Grande. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to say Speaking of Ariana, kinanta naman niya ng live ang kanyang best Christmas song na Santa Tell Me. As usual, slay ang singer. Kaya maraming fans ang napabilib at sinabing mas gumanda ang boses ni Ariana kasunod ng pagbida niya sa musical film na Wicked. Merry ang vibes ng Pasko sa iba't ibang panig ng mundo. Gaya po sa Japan na walang tigil sa pagtawa mga tao para itaboy ang mga masasamang alaala. Habang sa Finland, abay lumarga na si Santa Claus para mamigay ng regalo. Yan at iba pa sa Frontline Report na ito. Santa Claus is coming to town. Hello everybody. It's so nice to be here on this very important and exciting day. Sa Finland, sleigh si Santa sa paghatid ng gifts, riding his sleigh. With matching white reindeer pa yan. Ang sabi nga ni Santa, huwag mag-worry sa gift. Ang importante ay magpakabait. Maging sa karagatan, feel din ang Kapaskuhan. Ang racer na ito nakalahok sa Vendée Globe Solo Sailing Race sa dagat na magpapasko. Kaya naglagay na siya ng Christmas decor sa barko. Ang isang ito, naka-Santa hat pa. Nagsimula silang pumalaot noong November 10. Sa Taiwan, hindi si Santa ang bumita, kundi isang lola. Siya si Cheng Chen Chin Mei, 90 years old na weightlifter. May pasample pa siya. Si Lola all smile pa sa pagbuhat ng barbell habang naka-Santa hat. Kwento niya, nagsimula siyang mag-weightlift noong August 2023 matapos siyang ma-diagnose ng Parkinson's disease. Mas lumakas at naging healthy raw siya dahil dito. Laughter is the best medicine. Sa Japan, tradisyon nila ang pagtawa tuwing matatapos ang taon. Ritual ito ng mga Hapon para itaboy raw ang hindi magagandang alaala o karanasan ngayong taon. Paraan din daw nila ito para maging maganda ang pasok ng bagong taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Abangan ang level up na bossing Vic Soto at Vice Ganda sa MMFF bukas. At ang mga kakaibang regalo ngayong Pasko, pati ba naman si Crush, binalot? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Linggaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Mauubusan ng choices bukas sa Metro Manila Film Festival. Lahat pinaganda, pina-level up. Gaya ng entry nila Bossing Vic Soto sa The Kingdom at ng And the Breadwinner is ni Vice Ganda. Silipin natin yan sa report ni MJ Marfori. In your remaining days as ruler, what more do you wish to gain? Kaharian ng kalayaan. Ganito ang Pilipinas kung hindi tayo nasakop ng mga dayuhan sa MMFF entry na The Kingdom. Kakaibang kultura at klase ng pamamahala sa role na Bossing Vic Soto at Piolo Pascual. Wala sa tinta ng katawan ang pinta ng puso. Meron ding away sa pamilya. Kahit sino piliin ko, may masasaktan. At agawan sa kapangyarihan. Merong naiinip na baka hindi mo ipagkatiwala ang trono. Paano mo hahanapin ang para? Kakaiba rin ang panahon sa My Future You. 2009 pa yan, oh. Ano to, prank? 2009 na. 2024? Bangag ka ba?
Magpapakilig dito sina Francine Diaz mula sa future at Seth Fedlin from the past. Baka kaya nangyayari sa atin to for us to correct something in our past. Magkatagpo kaya ang kanilang landas? Kahit di tayo magkita, sabay lang. Isa pang magpapakilig sina Carlo Aquino at Julia Barreto na may strange power sa Hold Me Close. Nasa-sense ko kung magdadala ng sakit to sa isang tao sa buhay ko. Sa akin, anong nasa-sense mo? Wala. Gusto mo ko, di ba? Rom-com at set in Japan ang pelikula. Kung gusto mo ko, bakit tayo mo kong halikan? Kasalanan. Na may halo ring drama. Tatanggapin ko na ng lahat na walang nagmahal sa akin. Ito naman ang topak na intense sa aksyon. Tungkol sa ex-Special Force Operative na may misyong iligtas ang babaeng hinahabol ng mga korap na pulis. Hindi yung bahay namin. Sorry ate, sanla ko yung bahay. Kakaibang vice ganda naman ang mapapanood sa And the Breadwinner Is. Isa sa buhay sa kwento bigat na responsibilidad na isang breadwinner na OFW. Sabi nila, breadwinner ako, pero bakit talunan ako ngayon? Mapapanood ang mga MMFF entries simula ngayong Pasko. Nagbabalita mula sa Frontline. MJ Marfori, News 5. Ito na ang sign nyo para manood ng MMFF. Ako po si Johnny Alipon. Merry Christmas mga kapatid. At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, kwelang exchange gift ang trending online. Merong nagregalo ng hollow block at pati ba naman si Crush, ibinalot. Nasa frontline ng balitang yan si Laila Pangilinan. Baon ng nyog for exchange gift? Etong malupit, pandagdag sa Noche Buena. Laugh trip naman sa classroom nang matanggap ng estudyante ang exchange gift niyang hollow blocks. Teka, may nanalo na. Ang isang ito, binalot ang sarili. Wish daw siya ni Crush? Mukhang hindi rin malamig ang Pasko ng isang ito. Binalot din siya ng mga kaklase para kay Crush. Di kayo na. Dito na lang ako sa pag-i-scratch ng Christmas card para maging basihan ng aginaldo. Huwag lang mabobokya dahil baka next Christmas pa makabawi. Ang fur babies namang ito, nag-alaregalo. Pero katuwaan lang po yan, huwag seryosohin. Huwag magregalo ng fur babies dahil may kaakibat yang responsibilidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Sila na biglang nagseryosing ending Merry Christmas! Ano ngayon doon? Ay, ba't ayaw mo? Sige, Merry Bitter Christmas. talaga siya. Sa aming bahay na mamahati, Merry Christmas! Ang pag-ibig. Wala talaga. Sama kayo mamaya sa akin sa parking lot. Bigyan ko yung lumang gulong. Grabe naman. Halom lang ang binigyan ng isa Nabiktima rin tayo. Akala ko pa naman, ito ni pagkakataon na. Ilang araw na niyang inaawitan si Sir Ed. Bigyan kita flashlight, di ba? Okay, Ano pala yun? Binigyan ka naman na pala. Ikaw naman. kapatid, ilang minutos lamang po at Pasko na. Merry Christmas Merry po. Christmas sa inyo. Bumati ka naman. Merry Christmas mga kapatid! Hindi kita bigay siya. Oo nga eh. Excited na ako. Excited na ako. Ilang minutes. Ay, Merry Christmas po sa ating mga kapatid, ha? Alam mo, sa yung labat-labas Pasko ng bansa. talaga, yung pinanganak si Cristo, hindi naman talaga Desyembre eh. Yung mga Marso, Abril o Mayo eh. Pero sineselebrate na lang natin ang December. Kasi, di ba, Ililedwall na naman niya yan why would the eh. shepherds be grazing their sheep in December? Anyway, sige. Oh, yan. Ililedwall na naman niya. At yan po, 45 minutos pag-imalis malagang headlines. Sabi ni AJ Awata. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mean Los Baños. Ako naman po si Adling Cao. Again, Merry Christmas. Merry Christmas po. Magandang gabi.